Sabi ko nga sa inyo, hindi ako politician di ba? Hindi ako mangangako po sa inyo. Hindi ako mangangako. Gagawa po ako at gagawin ko lahat ng kabutihan para sa inyong lahat. Hindi po ako mangangako. Gagawa po ako. Dito ako sa pinanganak ako dito sa sa 316 Zone 32. Dito naging chairman yung mother ko. Ida Tagle. 1990 plus. Yun na. Dito ako nagkaisip. Then pumasok ako ng elementarya dito sa P. Gomez Elementary School. Nag-high school ako sa Mapua. Then nag-college ako nagtapos dito sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Nga, lumaki akong sa bangketa. Bata pa lang ako. Yun, minulat na ako sa tamang pamamaraan ng dumiskarte, diba? So, unang-una, siyempre, tinuruan ako ng magulang ko na bata ako sa Diyos. Kristan ako dito sa Santa Cruz Church. Yan, dyan ako naging sakristan. Tapos naging deboto ko sa ating mahal na poong Nazareno. Bata pa lang ako, sumasama na ako. Then, nang medyo kaya ko ng pumasan, hanggang ngayon, pumapasan po ako dito sa... So, kasama ka pala sa mga nagbabalyahan? Yes. Up to now. Ano ba yung feeling? Yun nga. Kasi iba yung feeling pag na pumapasa ka after ng parang hanggaan ng kalooban mo na yung mga nagawa mong na kasalanan or yung mga hindi mo naman inaakalang magkakasala ka sa ibang tao napapatawad ng ating Panginoon. Pag pinupunas ko rin sa mga kamag-anak ko na may mga sakit. Tayo dun sa istorya ng buhay mo. Nagsimula ka sa bangketa. Yes. Bata pa lang ako. Nandito kami sa Fairmart. Fairmart, tapat ng Good Earth. Yan, dyan ako. Ang hirap. May Good Earth pa ba ngayon? Yes, meron na. Meron pa rin, binalik na yung dating Good Earth. Victory Mall na ngayon. Okay. Good Earth. Victory Mall, Good Earth ngayon. So, dito ako sa tapat nila. Nandun kami. Kasi minulat niya ako, sabi ko nga kanina, minulat ako ng magulang ko na marunong dumiskarte ng parehas. So, doon ako nanggaling, But by the way, sa akin, ako yung nagpauso ng yung sa bangketa, yung mga recorded songs. Uy, 35, 30. Yeah. Ulala, shall we baby, 35. Yun, sa akin galing yun. Anong year yun? 80s yun mga 80s. 80s yun. So, 85. So, yung naisipan ng Pakulo noon? Yes. Ako yung kauna-unahang kasama ko sila Bibian ng Carriedo. Mga kasama kong mga kaibigan ko. So, kamusta naging output nun? Yun nga, may diskarte ako na kasi sobrang mura sa Uniwide, di ba? Yeah. Didiskarte ako, may konting pera ako, paakit ako sa Uniwide, mamimili ako, ibabagsak ko sa bangketa. Bababa lang yun. Yung pala yung 3,100. Yun ang ginawa ko. Ako yung nagpauso ng 3, 4, 100. Uy, 35. Yung puso pa rin yung concept. Sa mga bangketa ngayon, sa Divisoria, yung ginaya na ako. So, ayun nga. Ang laki pa lang ng naambag mo, no? Yes. Kaya minsan nakukulili yung mga Dahil dire-diretso, yun ang tinutugtog, di ba? Balik-balik. So, yun ang naging buhay ko sa bangketa. Tapos, yun nga, kahit yung napagkatiwalaan kami ng uncle ko ng isang negosyante na nag-import, tapos as of now, nagmamanufacture na ng toys, yung uncle ko, tapos yun nga, nagsimula sa bangketa, napagkatiwalaan, at yun nga sinasabi ko, pag napagkatiwalaan kayo, huwag nyo sayangin.
Kasi minsan lang dumating sa buhay natin yung pagkakataon na napagkatiwalaan ng isang tao. Kaya i-apply mo at sisiguraduhin ko unlad rin kayo, di ba? Konsi, eto tanong lang namin, no? Bakit nyo po naisipang pumasok sa public service? Sa totoo lang, hindi ko plan. Napatawag lang ako ni Boss Y dahil yung pandemic, nag-donate ako ng mga container, mga gulay. Yung pala yun yung binibigay. Yung maramihan? Yes. Okay. Sa inyo po pala yun. Sorry, di namin alam Di namin alam. Wala kami alam doon. Maraming hindi nakakaalam. Pero yun nga, sa akin galing yung 6 na container na mga gulay para makatulong sa ating So, hindi. Well, we are thankful you're doing that. Yeah. Maraming tao ang hindi nagutom. Maraming yun nga. Siya pala yun. Yun yun ang nag-ano eh. Kasi bago ako magka-COVID, yun nagka-COVID ako, doon ko yung pagtulong talaga. Kasi second life ko na to eh. Unang salpukan pa lang ng COVID, 2020, 2021. Na ako, severe. Kumbaga, agad? Ang hirap nyo, yes. Opo. Ang hirap nyo na hindi mo alam kung mabubuhay ka. Kung kailan ka ng kailan ka kukunin ni Lord. That time wala akong gamot. Walang gamot. Yung pang problema. Walang gamot. Totally walang gamot. So, nasa tent lang ako. Nasa tent, yung tent na puti. Nandun lang kami 3 pasyente. Isipin mo, pinasok ako, walang gamot, oxygen lang, tutubuhan na ako, kaya lang, kaya pa naman na kaya pang wag tubuhan kasi natatakot nga rin ako na tubuhan, pero kaya naman ng breath yung paghinga ko. Kaya nyo naman po. Pero that time, Konse, i-refresh ko lang, no? May gamot na binibigay si Yorme. Ano kung mamahaling gamot yun eh? Yeah. Pero I think hindi pa that time. Hindi, wala pa. Hindi, dati last time, unang nasa ko, wala pang remdesivir pa lang. Pero napakamahal yun napakamahal yun. Tapos unang sinaksakan ako, kinabukasan wala. Naubusan na. Oo, sabi ko, naku po, anong nangyayari dito sa mga So, in short, this is your second life? Second life ko na to. So, yun nga. Tapos yung lumabas ako, talagang siguro, ito na yung, na-realize ko na itong nakitira kong pangbuhay dito sa mundo, maging makabuluhan. At siguro may mission pa ako para iayos tong buhay ko. Kasi siyempre puro negosyo, yun ang ko ang ko para sa mga bata, yun para hindi ko na yung pala magkakasakit rin ako na hindi basta-basta hindi importante doon kahit na negosyante o kahit foreigner ka, baliwala, nandoon ka lang. Unang-una pagpasok pa lang doon ako sa hallway, wala pang tent unang gabi, kinabukasan na ako pinasok sa tent. Isipin mo, mga foreigner, Amerikano, yung sa Chinese, dito sa sabi ko, wow, parang hindi mo ma-imagine kung anong lagay yung yung sitwasyon during that time. So, yun nga, na habang almost 20 days rin ako sa hospital. Tagal din? Oo, sobra. Tapos, mga sabi natin 4 feet. Paglabas ko, bumibigay yung tuhod ko. Talagang bumabagsak ako. Buti naka-recover ako during that time. So, yun nga, after that, naka-recover ako. Yun nga, sinimulan ko na yung pagtulong rin. Talagang pure pagtulong. So, ito siguro nakita ni Yorme. Bakit ka? Yes. Kaya pinatawag ako na sino ba tong pre-struggling to? At yun nga, yung 6 containers na di ba? Ang dami eh. Nakuha ko lang sa nakatulong naman tayo during that time.
Hindi ko naman in-expect na kunin tayo eh. Di ba? So, ito yung second life ko, talagang pagtulong. Yung pagkalabas ko nga doon, naging presidente naman ako ng Avida Tower San Lazaro. Oh, yeah. Andalaw. Yes. Up to now, itong nandito tayo, pinaayos ko to, lalo na para sa mga seniors. Ito yung nilaunch mo na senior lounge. Ito dito sa nandito si mga doctors. As of now, lunch break eh. So mamaya pa yung mga doctors, yung mga volunteers. Siya muna yung doktor ngayon. Volunteers, yung mga doctors natin every day. Iba-ibang doktor ang nandito. Monday, Opta, nandiyan yung mga machines natin. Tuesday, Pedia, Wednesday, internal medicine. Iba-ibang doctors. Ang pinakamarami dito yung yung acupuncture. Nandito yung kaibigan natin. Umuugo ngayon balita yes. Siya yung konsehal na may bit-bit na acupuncture. Yes. Kahit sa town hall meeting. Yes. Ando doon eh. Para makita nila. Parang gusto ko makita lahat ng mga konsehal ina-acupuncture. Yes. Lalo na yung mga ibang konsehal nagpapa-acupuncture. Habang nag-i-inspection. Yes. Habang nag-i-inspection ha. Kasi yung acupuncture natin, yun nga yung ancient way of curing illnesses. So, ito yung pinakamarami dito sa tuwing every Saturday dito sa Avida. Isipin mo yung mga naka-wheelchair, nakapaglakad, mga nakatungkod, lumalakad ng diretso. Yung lahat ng may sakit sa balakang, sa likod, sa ulo, arthritis, paa, tuhod, lahat napapagaling namin without taking any medicine. Walang tinitake na medisina, totally on the spot, papagalingin ka namin. Nakakatuwa na dito sa pamamaraan namin ng pagtulong sa community, lahat natutuwa at lahat sila nagiging happy sila sa pag nawala yung sakit nila sa katawan, di ba? So, sa senior lounge, nandito yung mga sofa, nandito yung free TV, free internet. Sa loob mismo na dito sa senior lounge, ito yung isang part ng clinic. Di ba? Yung clinic, siyempre different doctors. Dito sa senior lounge, dito nagbabanding-banding yung mga seniors. 24/7 po naka-open tong senior lounge natin. 24/7 pala ito? Yes. Nandito minsan. Baka yun na umuwi. Minsan. Patayo ako ng computer room, computer study area sa Avida. Dito sa Avida. Akala ko sa mga lang yan, kasi mga university. Yeah. Diba meron yan eh, pero dito meron din ba? Parang study and study room. Dito may 10 computers. 24/7 rin. So bukas. Is that for free? For free. Sa mga gustong mag-aral, walang computer sa bahay, free internet, free surfing, internet, printing. Meron rin, may sarili siya. Wow. Para sa mga estudyante na gusto mag-aral. Mag-aral ha? Walang games to ha? Yes. Yun ang naka-monitor naman sila sa mga guards ko. Na bawal talaga talagang purely lang. So malaking kaginawaan. Yes. Malaking bagay. 24/7 to bukas. Tapos kung gusto mong mag-surf sa mga case studies mo sa sa school, napakadali na to. Kasi nagawa ko na dito. Kasi sabi ko nga, di ba? Kung talagang gusto, maraming paraan eh, di ba? Parang masabang tatay ito. Di ba? Yorme, papampun ako dito muna. Ngayon pa lang, alagang-alaga na yung mga, parang constituent na rin niya. Kasi si Consi ang presidente ng Avida. So, Consi, ito, dahil nasa Your Miss Choice ka na officially. Yes. Legit Your Miss Choice. Nag-file na ako eh. Yes. So, ano ba yung feeling na naging part of it ka na sa ngayon? Yun nga, sabi ko, proud na ako at masayang-masaya at nakita ni Yorme yung talagang piling-pili lang kami para
siguro nakitaan niya ako ng kakaibang galing na talagang sa pagtulong lang po. Sa pagtulong lang dito sa ating lalong-lalo na sa seniors at sa kabataan. Talagang wala kaming pinipili dito lalo na dito sa mga clinic na ginawa ko. Wala kaming pwede naman gawin basta't na naisin ng isang mamumuno sa isang area or sa isang lugar, makaya naman lahat. Bukod dito syempre sabi ko nga sa iyo, minulat ako ng aking magulang. Mahal na mahal ko kasi ang aking mga magulang Syempre, 'di ba sabi ko nga kanina na kung hindi sa kanila wala ako ngayon dito. Yes. 'Di ba? So in return, syempre kailangan nating mahalin at arugain natin ang mga ating mga magulang at ang mga seniors rin na katulad nila. 'Di ba? Kasi dating hindi nga tayo lumalakad pinapakain tayo hanggang lumaki tayo, nagkaisip inalagaan tayo 'di ba? So in return, talagang kailangan ayusin natin sila. 'Di ba? So ngayon nabigyan ako ng pagkakataon na ilabas ko yung ganitong pagtulong dito sa Distrito 3. Muna tayo diyan ng konting salo-salo. Diba? Maganda bonding talaga dito sa community namin. Hindi boring na yun. Di ba? Yun ang gusto kong mangyari. At lahat ng mga nagawa natin dito sa Avida is ilalabas na lang to Di ba? Ilalabas na lang to. So, lalo sabi ko nga, di ba? Sabi nga ni Yorme, God first. So, yun ang unang-unang kong ginawa. Yung magpamisa every Sunday. Diba? Kumbaga yun po yung una yung proyekto. Yes. Yung every Sunday, hindi kahit na kahit na umaraw po. Hindi mo na kailangan ilayo, no? Oo, dito na. Kasi sa mga seniors, hirap na. Yes. Nandito sa community ko. At ilalabas ko rin yan. Sabi ko nga, if ever na may yung takot sa Diyos, yung mga walang chapel, walang na malayo sa simbahan, magtayo ng chapel para may sambahan na hindi lang sa Kristiyano, even sa iba pang kapatid natin or ibang reliyon na kung ano yung pinaniniwalaan nila. Diba? Susuportahan natin. Basta yung natin is lahat kailangan may takot sa Diyos. Kahit na iba't ibang paniniwala natin, basta ang unang natin is ating Diyos. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako politician di ba? Hindi ako mangangako po sa inyo. Hindi ako mangangako. Gagawa po ako at gagawin ko lahat ng kabutihan para sa inyong lahat. Hindi po ako mangangako. Gagawa po ako. Yun lang po. Maraming salamat po. At thank you very much sa ambush interview nyo Nagpunta agad kayo dito. Walang di ba? Biglaan kayo Wala kasi ito Ang ginagawa kasi namin na kung sino yung available that hour or that time. Nagtaka ako bigla kayo pumunta dito Palabas ako Tinawagan ko siya. Available ka ba kayong Konse? Pwede ako 11. Tara, punta natin. Okay na. Nakapalis ko kasi ako. Ngayon may board meeting akong 1 o'clock. Sabi ko nga, tumawag ka. Sabi ko, sige. 1 o'clock pa naman ang board meeting ko dito sa Avida. So, walang bayad to walang bayad to ambush interview po to Baka sabihin nyo, walang At saka lahat po ng sinasabi ko ay puro katotohanan lamang at pawang katotohanan lamang. Kaya sabi ko nga yun, di ba, naging Pero God first. God first tayo, Nakakamiss ba? Oo, masarap. Kaya kasi, laking bangketa nga ako, sabi ko nga, mahirap kasi, lalo na yung hulihin ka. Dati kasi may pipito ka So dati runner ka rin? Oo, talagang minsan pabilisan kayo. Minsan pati yung yung nagbabayad sa'yo, hindi mo na makukuha yung bayad Hindi mo na makukuha. O kaya pati yung paninda mo, kinukuha na Kawawa naman yung mga So isa pang proyekto ko para sa para sa mga vendors
na maiayos sila. Tapos yun nga, ngayon, ang dami nagreklamo na may mga kotong dito, kotong doon. So, tatanggalin ko po yan. Tandaan nyo, tatanggalin ko yan. Iaayos ko lahat ng vendor. Tinanggal na ho ni Yorme yan before. Hindi ko alam bakit bumalik Diba? Hindi ko alam bakit bumalik Diba? Kaya sabi ko nga. May nagsabi nga nun, huwag ka na bumalik kasi pala bumabalik pala yun. Wala pala yung ano nila. Sorry wala sinabi sila. Iaayos ko po yan. Kasi pusong vendor po ako, galing po. So, paano po implementation yan, Conce, kung sa mga vendor? Kasi dito sa, kailangan lang may tamang pwesto. Tamang pwesto at saka tamang, So, mag-aalaw ng tindahan sa bangketa o? Sa tamang pwesto. Tamang pwesto. Tamang pwesto lang. Kasi kaya kailangan allowable lang Kasi if ever na magkakaroon ng ganon, syempre, magkakaroon ng fee rin sa ating gobyerno sa Manila. So, if ever na may pwesto tayong ilalaan para sa kanila, di ba? At may bayad naman, hindi na kailangan nilang magbayad ng doble-doble sa mga Edi at Pati po. Edi at Pati. So, tatanggalin ko yan. Isa patunay na talagang Edi at Pati na yan. Dati pa yan Nawala lang yung nang si Yormin. Nakita naman natin, di ba? Ang linis, di ba? So, natuwa ka ba nung nangyari? Yes, of course. Sabi ko nga, yung ibang mga vendor, nabigyan naman ng magandang location. Yes. Di ba? Bakit ngayon, kung saan na naman at saka sa Tres marami ba? Marami pa. At saka yung iba nagrereklamo Bukod sa meron pang sa ganon, meron pang sa ganon, ang dami. Kawawa po ang mga vendor. Kasi pusong vendor po ako gusto lang naman po maghanap buhay ang ating mga vendor. So malaki yung bang hinihingi? Marami, sa dami. Sa dami ng mga kasi sa City of Manila, alam ko 20 sa umaga, 20 sa gabi. Yes. Sana ganun. Pero yung sa mga Edi Pati, iba pa yun. Kaya nga sabi ko nga, tatanggalin natin yun at i-implement natin yung mga ganung klaseng bagay. Diretso sa sa gobyerno. At saka para hindi na sila nag-aalala. Uy, may uhulihin tayo. Uy, maya-maya, darating si gano'n, si Eddie. Darating si Pati, kailangan may benta na tayo. Tatanggalin na natin yun. Sawang-sawa na ang mga vendor sa ganung klaseng sistema. Sawa na rin po ako sa ganun. Bata pa lang po ako, ganun Hindi pa kasama, hindi na si Eddie at si Patrick ko, pati si Marie. Kasama si Marie doon. Oo. Nandiyan si Marie, pumunta na, mamulit ka. Di ba? Kasi hirap Bangketa na nga, hindi naman na property yun. Bakit kailangan pa naman yun? Yes, di ba? Kaya nga, sabi ko nga, bigyan natin ng magandang sistema. Saka maayos na pwesto. Maayos na pwesto para maging panatag naman yung mga natin, yung mga vendor natin. Kasi pagkabuhayan din yan Siyempre may pamilya naman sila na dapat naman silang mabuhay. Tama. Diba? At saka, yun nga okay sana kaysa nagnanakaw yung mga yan. Okay sana kung sabihin. Nang-hold up, di ba? Yung iba po doon na natutuloy kasi sobrang hirap ng buhay. Sobrang hirap Itong mga ito naghahanap buhay lang po. So, bigyan natin ng pagkakataong kumita. Iangat ang buhay nila. At tutulungan ko po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Ako po ang unang-unang tutulong po sa mga vendors. Yun. Anyway, thank you, Conce Tagle. Ayan, mga kaibigan, Batang Santa Cruz. Oo. Maraming matutulungan to si Conce pag upo na ito. Sabi ko nga hindi ako mangangako. Hindi ako gagawa po ako. Mas maganda yung Conce kasi sawa na kami sa mga nangangako Minsan nga may joke yan pare. May joke yan Sabi nga nila, pinangangakuan na kayo, gusto pa to pa rin. Pang-abuso na yan. Di ba? Kalokohan. Kaya di ba? Sumusobra na. Huwag naman ganun. Huwag ganun, di ba? Nangako na nga. Nangako na Thank you, Conce, sa pagtanggap po sa amin. Okay, thank you very much. Pasensya sa oras sa ambush interview to Wala akong bayad to, ha? Wala akong bayad to. Nabigla siya Sabi niya sa akin, sige, punta ka. Alright, okay. Thank you very much. Thank you very much. God first po. Manila, God first po. Thank you very much po.